Sobrang tuwang-tuwa ako nung araw na to. Ay nagchat sa akin. Ate nanay, pa-order ako ng banana chips na worth of 5,000 pesos. Kaya ako naman sobrang excited at kinilig sa message na to. Sinong hindi kikiligin? Magtatapos na nga ang 2024. Tapos may biglang humabol pang ganitong kalaki. Syempre, nilabas ko naman na yung superpowers ko niyan. Kaya't nung Pasko ay wala kaming handa dito sa bahay. Dahil ito nga yung inatupag ko. Maghapon ng December 24, ito nga lang yung inatupag ko. Kasi sa halagang 5,000 pesos, alam ko 3 to 4 days ang aabutin bago matapos yung orders na yun. O diba, ganito yung alipin ng salapi? Kahit ending, sa kabilang bahay kami nakikain. Ang ginagawa ko kasi, bawat araw ay isang flavor. Or minsan nakakadalawa ako. Syempre, iluluto ko pa yan. Ifi-flavor, ipapak, maglologo at magsisil. Expected ko na sobrang pagod talaga to bago matapos. Pero iniisip ko ang salapi. Ikaw ba naman makakakuha ng last order ng taon na worth 5,000 pesos? May tumulong din sa akin pero half day lang. Kaya't no choice in overtime ko mag-isa. Kasi kung kukuha pa ako ng kasama, magkano rin yung ibabayad ko? Kaya't lahat ng effort at powers talagang binuhos ko na dito. Ganitong mga gawa na lang yata ang nakakapagpakilig sa akin ngayon. Anyway, ginagawa ko pala ay inuunti-unti ko. Kapag nakakagawa ko ng isang flavor, sinisil ko na at quality check bago i-box. Mas organized kasi kapag ganun yung ginagawa ko. Lahat pala ng orders na to ay papunta pa ng Cebu. Mabuti na lang talaga at may konting supply pa ako ng saging. Dahil nga sa nagdaang Super Typhoon Pepito dito sa amin, yung mga puno ng saging ay nagtumbahan. Tapos nagkaroon ng shortage ng supply ngayon. At hindi lang yun, nagmahal na rin yung per kilo. Kaya for now, huminto muna ako sa production dahil sobrang taas nga. Hindi ko kakayanin yung 30 pesos per kilo. Dahil kapag pinilit ko, nagsasayang nga lang ako ng effort dahil lugi ako dun. Alam nyo ba, every time na nagpa-process ako ng orders ng banana chips ko, sobrang nalilibang talaga ako. Nakakalimutan ko yung mga problema. Nagiging busy kasi yung utak dito. Tapos sa gabi, diretso tulog ka na lang dahil pagod na yung katawang lupa. Siya nga pala, 2 taon na akong walang trabaho ngayong January 21. Mula nung umuwi ako sa Pilipinas ay nag-full time nga ako dito sa bahay. Paraket-raket, diskarte, at ganito lang talaga yung ginagawa ko. Pero kahit papano, hindi pa rin naman kami ginugutom. Nakakasurvive pa rin sa pang-araw-araw kahit papaano. Baka siguro nagtataka din kayo kung paano kami nabubuhay na mag-iina, no? Yung may 2 anak, tapos walang stable job. Eto na nga yung sagot dyan. Racket 1, Racket 2, Racket 3, at Racket 4. Pero sa ngayon, Racket 1 and Racket 2 na lang. Nag-iisip pa nga kasi kami kung kailan kami mag-start ulit sa pagtitinda dun sa pinsan ko. But for now, nag-e-enjoy pa naman ako sa pagtitinda ng gulay namin. Minsan nga, natatawa na lang din ako sa sarili ko. Yung graduate ako ng 4 years. Tapos ending, nagtitinda ng banana chips at ng petchay. Pero alam nyo, hindi ko yung kinakaya. Bagkus, ine-enjoy ko naman talaga. Basta, ine-enjoy ko muna. Alay nyo, ngayong taon may plano na ako. Pero syempre, pinag-iisipan ko munang mabuti yun. Kasi ito talaga yung na-miss ko. Yung malaya, yung walang call time, at walang sinusunod na boss. Enjoying ko muna yung buhay na ganito kahit saglit lang. Bumabawi pa lang ako sa mga bata sa tagal na wala ako dito. There's no like home talaga. Pero alam nyo ba? Paano nga ba ako nakasurvive ng 2 years? Ano yung mga paraan na ginawa ko? Syempre unang-una, pagtitipid. Hindi naman lingid sa inyo. Marami nga kaming gulay dito sa bukid. Kadalasan yun nga yung ulam namin. Tapos yung market ko, very limited lang. And then sa supply naman ng rice ay libre dahil galing dun sa ani namin. Tapos cost cutting din. Nasa needs versus wants kami. Kung ano yung kailangan, yun lang talaga. Bawasan din yung add to cart sa Shopee. Less fast food, less restaurants. Yeah, very limited nga yung kain namin sa labas. And pinaka-importante sa lahat, bonggahan ng racket. Pag bongga ang racket, bongga din yung source of income. Yun nga yung naging sikreto ko. Ano, nakakuha na rin ba kayo ng konting tip? Mula Japan hanggang dito sa Pilipinas ay talagang tipid tips. Mahirap kasing maubusan. Mas okay yung tight budget kesa yung nangungutang. O ayan guys, nakatapos na rin pala ako ng pa-orders ko. Ayan nga, sa ilang araw, malinis na 5,000 pesos yung kinita ko. O paano yan? Hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panonood.